may sabi na ang pagbubuhat para lang sa mga bagets? Paano kung sabihin namin sa inyo na ang bida sa pagbubuhat sa gym na ito 72 years old na? Aba-aba, si Lola, pangmalakasan. Ang nakamamanghang lola na pinusuan sa social media, walang iba kundi si Teresita Isidro o mas kilala sa tawag na Lola Tess na tubong antipolo. Si Lola Tess, isang retiradong guro sa isang universidad sa Metro Manila. Pero tumigil man sa pagtuturo, hindi raw natatapos ang kanyang pagkatuto at ang paggalaw-galaw ng kanyang mga buto-buto. Kaya naman si Lola Tess, itunuon ang oras sa pagta-travel at pag-akyat ng bundok. I can do a lot of things, medyo baliw-baliw na things. Like, yun, umaakyat ng bundok at sa edad ko, nagugulat sila kasi nakaakyat ako ng bundok. Hindi ako yung normal na matanda. Nature lover talaga si Lola Tess. Ito na rin daw ang paraan para makaiwas siya sa stress. I really love nature. I feel relaxed pag nasa nature ako. Si Lola Tess may itinatago palang sikreto. Hindi lang daw kasi siya nature lover dahil ang isa pa niyang trip, weight exercise o resistance training. Nagsimula lang daw ang resistance training ni Lola Tess noong nakaraang taon nang makaranas daw siya ng depresyon simula ng magretiro. Kasi madalas nag-iisa ako. Yun yung nag-set yung depression. So, nag-umpisa akong mag-gym para mag-connect ako sa mga tao. Para magkaroon ng friends. Importante kasi sa matanda yung may connection sa kapwa. Pero bukod dito, mainam daw ang resistance training para sa mga nasa edad ni Lola Tess. Mga binibigay ko na exercise kay Ma'am Tess, more on functional movements. So, functional movements, ito yung mga exercises na pwede nating na-apply natin in a daily basis, which can also benefit sa natin, lifestyle, lifting objects, especially yung mga proper posture. Ayon sa mga eksperto, nagsisimulang bumaba ang muscle strengths ng isang tao kapag umaabot na po siya sa edad na 30 years old. Pagtungtong naman po ng 50 hanggang 60 years old, mas bumibilis ang paghina ng mga muscle na posible ring makaapekto sa paggrupok naman po ng mga buto. Kaya payo ng eksperto, mainam na mga may regular tayong exercise katulad po ng weights o resistance training para patibayin po ang ating buto. By the time that nag-reach ka ng 60, mas maganda if magkakaroon ka ng muscle training or weight training para ma-improve mo yung conditions mo. Pwede rin siyang makaiwas sa mabilisang pag-deteriorate or pagbaba ng bone density or yung mismong affected sa buto. Kaya naman ngayong araw, isinama tayo ni Lola Tess sa kanyang training para ipakita niya ang kanyang lakas at tibay sa pagbubuhat. Ready na ba kayo mga kapuso? Matapos ang 5 minutong stretching, sinimula ni Lola Tess ang pagbubuhat sa squats. Before tayo mag-execute ng movement, make sure na proper yung posture natin. Shoulder level stance, lang yan, ina-apply natin in a daily basis. Kung saan hawak niya ang 10 kilos na bakal, habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang mga balakang ng paulit-ulit. Ang pangalawang ehersisyo naman ni Lola Tess, ang overhead press na mainam para sa postura. As you can see, ang nakikita nyo lang ang movement niya is yung upper, which is yung shoulders, yung arms, yun lang yung gumagana. Pero, hindi nyo alam na gumagana din ang core dyan, especially yung legs. Sunod naman ang leg raises para maging stable ang katawan at mainam din para sa mga sumasakit ang kasukasuan. At ang panghuli ay ang deadlift, kung saan 40 kilos lang naman na barbell ang binubuhat ni Lola Tess. Deadlift improves better posture, tapos leg strength, and grip strength also. Main compound movements
Yan yung deadlift, squats, tsaka yung overhead presses. So benefits naman nun, larger muscle group yung gumagana. Kayo pa. Mayabang ako eh. Kaya lang mamaya, tulog ako. Pero ang tanong, safe ba ang ganitong ehersisyo sa edad ni Lola Tess? Ang weight training or any type of sports, nag-i-improve yung sarcopenia dahil lumalakas yung muscles mo, nagkakaroon ka ng power and strength. And at the same time, na-combat din niya yung coordination problem since nagkakaroon ka ng modal training, meaning to say, nag-i-improve yung flexibility, yung stamina, endurance, tsaka yung coordination mo sa katawan dahil dito sa mga activities na ito. Straight ng upper body. Paalala ni Doc, mainam man sa katawan, hinay-hinay lang para iwas injury. Dahan-dahan ang weight training. Every week or every training session, kailangan gradual or dahan-dahan ang pagdagdag ng weights. Hindi pwedeng tatalon tayo from 1 to 100. Kailangan mag-start from 1 to 2 to 3 hanggang maka-reach ng 100. Engage your core. Mahalaga raw na may gabay ng fitness coach bago gawin ang mga ganitong ehersisyo. Mas maganda syempre na guided siya with either physical therapist or kailangan merong someone na knowledgeable na pwede silang tulungan dun sa journey nila. Better know the fitness level of the client. So, part of the assessment yun kasi hindi tayo makakapagbigay ng isang exercise if hindi natin na-assess ng maayos si client, especially elderly people nga. So, kailangan nila mas tutok yung mga execution ng movements nila. Paalala rin ni Doc, ang ehersisyo dapat sinasabayan din ng healthy diet. Kaya naman si Lola Tess, balanse at in moderation ang pagkain. Ang tawag ko dun sa diet ko, mindful eating. Like, pumupunta rin naman kami sa mga samgyupsal. Hindi ako kumakain ng maraming kanin, puro gulay. Samahan din daw ang diet ng mga pagkaing mayaman sa calcium para tumibay ang mga buto. Ang required sa mga ganitong edad is roughly around 1,200 to 1,500 milligrams ng calcium. Ang importante pa din is yung uminom ng calcium and vitamin D supplements. Pero para kay Lola Tess, bukod sa pagpapatibay ng buto, ang pinakamahalagang nadudulot ng ehersisyo ang pakikisalamuha niya sa mga tao. When I retired, feel ko kailangan ko ng social interaction kasi most of the time I was alone. Nadiskubre ko yan nung araw na nadidepress ako. Pag nag-weight training ako, wala siya. And trust. Maganda dito social interaction is nakakababa siya ng mga sintomas ng pagiging depressed or pagiging anxious. Especially pag tumatanda na tayo, nandun na tayo sa point na kung saan marami na tayong mga naiisip. Static stretching is applicable for after workout. Well, yung edad, hindi dapat makapigil sa'yo para mag-exercise. Kasi pag nag-exercise ka, lalakas ka lalo eh. Ako ngayon, feeling ko ang lakas ko eh. Nung nag-60 kilos ako, hindi ko nisip na kaya ko eh. Sarap ng pakiramdam ba? Wala raw sa edad yan. Kung hindi, nasa pangangalaga sa kalusugan. Basta may gabay ng eksperto, Chest out. dapat tuloy-tuloy lang sa pag-eehersisyo.